Sa pagpasok ng unang batch ng housemate nung Mayo siyam, unang pumasok si Christine. Grabe, di ko inakalang ako talaga ang unang makakapasok sa bahay niyo po. Sobra po akong excited. Sumunod namang pumasok ang hottie/super crush kong housemate from Boracay, Nick. I'm so excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'm ready to slay and play. Excited namang pumasok si Pearl at nang tanungin siya ni Kuya. At bakit naman tumatakbo ka papunta sa aking bahay? Kuya, kasi pagod na kong habulin ng pag-ibig na di ako mahal. Kaya naisip ko, baka ikaw na lang ang destiny ko. Char! OA, napaka-OA at sobrang OA mo. Ayan, napagalitan na ng demonyong Big Brother mo. Pumasok at kumpleto na nga ating 12 housemates sa loob ng bahay. Pero paano kaya nila haharapin ang demonyong kuya mo, Big Brother? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na linggo. Hello Philippines and hello Sims World. Balikan muna natin ang mga na-miss nating tagpo sa unang linggo sa bahay ni Kuya at paano kaya nila hinarap ang panibagong mundo sa bahay at ano kaya ang kanilang saloobin sa bagong twist ng edisyong ito. Pilipinas at Team Online, narito ang kwento. Sa pagpapatuloy ng pagpasok ng mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya, nakilala natin si Jeremy. Kuya, wow, totoo na to? Nasa loob na po talaga ako ng bahay niyo po. Sumunod namang pumasok si Marnar, pero kita sa kilos neto na nahihiya siyang tumabi sa mga kasamahan. Nag-overthink ako, kuya. Baka kilala nila ako kasi na-featured ako sa isang article sa dyaryo at sa social media baka mandiri sila sa akin. At pumasok na ang huling housemate na si Lay. Kuya, hindi ko po akalain na ganito pala kahirap. Sa labas po kasi, sanay ako na laging may kumpleto, may sariling kwarto, may yaya, may pagkain agad sa lamesa. Habang nag-uusap ang mga housemates sa living room, binasag na ni Big Brother at isiniwalat na ang mahahalagang anunsyo sa edisyong ito. Maligayang pagdating sa Big Brother House, ngunit hindi ito isang lugar para magbiro at magpakasaya lamang. Ang bawat isa sa inyo ay narito dahil ipinakita ninyo sa amin na may potensyal kayo. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na kayo ay malaya na gumawa ng kahit anong nais ninyo. Ang season na ito ay puno ng twists at bilang bahagi ng ating ika-3 season, ngayon ay paghahatiin ko kayo sa 3 grupo. Pero may twist, hindi nyo alam kung sino ang magiging kasama nyo sa bawat grupo. Shocks? Parang ang unfair naman nun, Big Brother. Di namin alam kung sino ang makaksama namin at baka ma-nominate kami. Paghahatiin ang housemates sa 3 grupo, pero hindi nila malalaman kung sino ang mga kasama nila. Walang pangalan, walang pahiwat. Isang secret grouping na walang kahit sinong may alam, maliban kay Kuya. At ang twist? Kapag na-nominate ang isa ay automatic ding man-no-nominate ang dalawa niyang kagrupo. Linggo-linggo ay magpapalit ng ka-triple ang mga housemate na tanging si Kuya lang makakadesisyon. Pwede po bang pumili ng kagroup? Kapal ng mukha mo! Nang matapos malaman ang twist sa season na ito, si Lay ay nahihirapan. At sinamahan siya ni Marnar para pagaanin ang mood. Okay lang yan. Di ko din in-expect yun eh. Magtulungan na lang tayo dito. Si Lay kasi, kuya, sanay sa magandang buhay. Feeling ko malaki ang adjustment na gagawin niya dito. Sana naman makayanan ko mga pagsubok dito sa bahay. Uwing-uwi na kasi ako. Di, kaya yan. First day mo pa lang. Masasanay ka rin. Habang si Lay ay nasa adjustment stage, ang ibang housemate naman ay ini-enjoy ang bagong bahay ni Kuya. Sana tayo ang magka-group, no? And yung bagong papasok na girl housemate ay sila rin. Dumaan na ang isang linggo at pinasok na din natin ang bagong batch ng housemate. At una nating nakilala ang beauty queen na si Laura Mee.
Nagulat ako, kuya. Nakaabang sila sa akin. Feeling ko nanalo ako ulit sa pageant. Nakilala naman natin si James pero bakit ganun siya maglakad? Is he a vampire? Hindi po kuya, gusto ko lang magpasikat at gumawa ng moves. Bakit ba? Sumunod naman ang basketball player ng Claveria na si John Louis. Ang saya ko po kuya dahil meron po kayong basketball net sa bahay niyo po. Pinasok na din natin ang housemate mula Digos na si Chloe. Super excited po ako dito, kuya. Nakakatuwa din na nag-aabang ang mga housemate sa pinto mismo. Inihatid na din natin sa pinto ng bahay ni Kuya na si Roxas. Migad, pumapasok yung snow sa bahay niyo po, kuya? Ang galing! At ang huling housemate this season, nakilala na natin at inihatid na si Aljamil sa bahay. Ang ganda po ng bahay niyo po, kuya. Ang pagtitipon ng mga 12 housemate ang unang weekly task nila sa aming pagbabalik. At sa unang pagkakataon ay tinipon ni Kuya ang kanyang housemate para sa anunsyo ng first weekly task. Housemates, makinig kayong mabuti. Ngayong linggo, ang inyong unang weekly task ay tinatawag na No Free Will. Sa loob ng 8 oras, kayo ay kailangang manatiling tahimik at hindi kikibo. Walang salita, walang tawa, walang bulong. Parang mga Sims na may limitadong will lamang. Kung sino man sa inyo ang kumibo ng 3 beses, ibig sabihin, talo na kayo sa weekly task at wala kayong budget ngayong linggo. Maging matatag. Maging kalmado. Ang inyong tagumpay ay nakasalalay sa disiplina ng bawat isa. Good luck, housemates! Sa task na ito, 8 oras silang kailangang hindi kikibo. Bawal magsalita, bawal tumawa, bawal magbulungan. Tahimik lang na parang mga robot. Pero hindi ganun kadali dahil kapag may housemate na kumibo ng 3 beses, automatic, talo na agad sila sa weekly task. Kaya malaking challenge ito para sa kanilang disiplina, pasensya at teamwork. At pinatawag ang weekly team task leader na si Nick and Christine. Christine and Nick, bilang bahagi ng inyong unang weekly task na tinatawag na No Free Will, kayo ang aking itatalaga bilang mga leader. Bilang mga leader, kayo ang mangunguna sa pagbabantay sa mga housemates. Tungkulin ninyong siguraduhin na lahat ay sumusunod sa patakaran, walang salita, walang tawa, walang bulungan. Tahimik lamang. Kung may housemate na kumibo, kailangan ninyong i-monitor. 3 paglabag lang ang maaaring ikatalo ng buong grupo. Habang busy ang mga housemate, ay nag-usap ang task leader paano ang gagawin nilang strategy. Okay, Christine. Tayo daw yung leader. Kailangan nating maging solid para dito. Oo, ang hirap nito kasi 8 oras tayong walang kibuan. Pero kung tayong dalawa mismo hindi magpapadistract, susunod din sila. Tama. Siguro dapat hatiin natin ang pagbabantay. Yung tipong may shifts tayo. Ako muna unang 4 na oras. Tapos ikaw yung susunod. Pwede, pero mas okay siguro kung sabay tayong nagbabantay para dalawa agad ang makakakita kung may kumikibo. Oo nga, numero. At least double check tayo. Kapag may nakita tayong housemate na parang malapit ng kumibo, pwede natin silang i-remind ng tahimik like eye contact or simpleng sign language lang. Yun nga din iniisip ko, hindi tayo pwedeng magsalita pero pwede yung gestures, parang warning look. Magtagumpay kaya ang ating mga housemate sa kanilang first weekly task? O kakain sila ng hangin sa susunod na linggo? Sana matalo sila, no? Anyways, malalaman natin yan sa susunod na linggo. Abangan din ang kauna-unahang nomination night, kung saan may unang housemate na mapapalagay sa panganib. Muli, ako pa rin si Tony G. At ito pa rin ang teleserye ng totoong buhay ng mga Sims. Ito ang Sims Big Brother,